Kapag na-realize mo na ang kumita ng extra 5,000 pesos ay mas madali kaysa bawasan ng iyong mga gastusin at magtipid para makaipon ng pera, ay ang pagkakataon na naiintindihan mo na ang pinakamahalagang asset mo ay ang kumita ng pera. Yung magbenta ka ng pagkain o magkaroon ka ng part-time jobs tulad ng online freelancing services ay ang pwedeng simula para makawala ka sa utang patungo sa iyong inaasam na financial freedom. Ang yaman mo ay di nakikita kung magkano ang sweldo mo, kundi magkano ang naitatabi mo at kung paano mo gastusin ang pera mo. Kung di mo kayang hawakan ng tama ang pera mo, ay maaaring mabaon ka sa utang, umasa ka lang sa isang source of income at araw-araw kang financially stressed. Kaya simulan mo na mag-budget, bumuo ng emergency fund, bayaran lahat ng utang mo, saka ka mag-invest ng pera mo. Ang pagyaman ay nagsisimula sa mindset change. Para yumaman o umasenso sa buhay, isipin mo kung paano mag-isip ang mga mayayaman at subukang gayahin ito. Narito ang ilang ideas na makakatulong sa inyo. Una, they stop trading time with money. Dapat humanap ka ng paraan kung paano ang pera mo ay magtatrabaho para sa iyo. Ang ibig sabihin nito ay dapat mag-focus ka kung paano ka lilipat from active to passive income. Ang pangalawa, they make their money work for them. Ang paghahanap ng paraan kung paano pa magkakaroon ng iba pang passive income source ay makakapagbigay sa iyo ng security at stability, kahit na sabihin natin na gusto mong dagdagan ang iyong investment o magsimula pa ng isang business. Ang pangatlo, they give as much value as possible. Huwag ka maniwala sa something for nothing. Ang mga successful na business ay nagbibigay ng serbisyo o mga produkto na kailangan ng mga tao. Dapat ay maghanap ka rin ng paraan para gawin ito. Narito ang ilang uri ng tao na dapat mong iwasan. Una, kilala ka lang kapag may kailangan sa iyo. Pangalawa, kaibigan ka kapag may pera ka. Pangatlo, kahit na pagbigyan mo na ay madamot ka pa din. Pang-apat, masama ang loob kapag hindi na pagbigyan. Panglima, hindi marunong magpasalamat. Ang pang-anim, inggitero o inggitera. Pangpito, nagtatago kapag siya ang meron. Pangwalo, mabait sa'yo kapag may hinihinging pabor. Ang pangsyam, hindi natutuwa kapag umaangat ka. Ang pangsampu, kaibigan ka daw pero inilalaglag ka. At ang panglabing-isa, nag-iimbento ng kwento sa ibang taong kausap para mapagtakpan ang masama niyang ugali. Bago ka bumili ng mga bagay-bagay ay pag-isipan mo muna ang gastos mo at kung magkano ang per hour mo. Yung 1,000 pesos na t-shirt na gusto mo ay katumbas na 5 oras mo sa trabaho, assuming na kumikita ka ng 200 pesos per hour. Ikaw ang may kakayahan kung magkano ang dapat mong gastusin, basta siguraduhin mo lang ang pagkakagastusan mo ay karapat-dapat para sa oras at pera mo. Isipin mo ito, ang utang mo ay ginagawang passive income ng iba. Yang ginagawa mong trabaho ay binubuo niyan ang pangarap ng ibang tao. Yung perang ginagastos mo ay ginagamit ng ibang tao pambayad sa bakasyon nila. Kaya siguro, oras na para maging ikaw yung nakakatanggap ng biyaya na ito. Hindi pa huli ang mag-invest kahit nasa 40s o 50s ka na. Simulan mo ito sa pamamagitan ng pag-open ng MP2 account at maghulog ng pera dito monthly. Although di mo man magamit ang kapangyarihan ng compound interest noong bata ka pa, pwede mo pang gamitin ang opportunity na ito para mag-invest at palaguin ang pera mo kasabay ng 5 years maturity period. Basta maging consistent ka lang sa pag-invest at paghulog ng pera and over time makikita mo na lumalaki ang pera mo. May isang palakang sumubok na umakyat sa isang mataas na puno. Pero lahat ng palaka sa baba ay sumisigaw na, imposible, imposible ang ginagawa mo. Pero ang palaka ay patuloy pa rin sa pag-akyat hanggang sa marating niya yung tuktok ng puno. Well, inisip niyo ba kung paano nangyari yun? Bingi kasi yung palaka at akala niya yung mga sumisigaw na palaka sa baba ng puno ay ine-encourage siya na akyatin yung tuktok. I hope natandaan niyo ang lesson na ito at sana ay maging bingi tayo sa lahat ng negative thoughts at opinion ng ibang tao at mag-focus lang tayo in reaching our goals. Isang paraan para makatipid ay huwag sayangin ng pera sa mga cellphone upgrades. Sa panahon ngayon na ang bagong model ng smartphone ay pwedeng umabot ng hanggang 50,000 pesos, karamihan ay inuutang ito o kaya naman ay nakatali sila sa cellphone plan ng 2 taon. Instead, ang dapat gawin ay gamitin muna ang lumang cellphone as long as possible saka gamitin ng ekstrang pera para mag-ipon, bayaran ng mga utang o kaya naman ay mag-invest. Narito ang 3 tips na makakatulong sa iyo to live below your means. Una, gumawa ng budget at sundin ito. Makakatulong ito para makabuo ka ng realistic na plano kung magkano ang kinikita mo at kung magkano lang ang pwede mong gastusin.
para malaman mo kung saan napupunta ang pera mo at kung magkano ang pwede mong itabi. Pangalawa, track your spending at bawasan ang mga gastusin. Once na nabuo mo na ang budget mo, ay malalaman mo na kung saan mo ginagastos ang pera mo. Sa pamamagitan nito, ay makikita mo kung saan mo pa pwedeng bawasan ang mga gastusin mo tulad ng mga subscription at pagkain sa labas. Pangatlo, gumamit ng cash. Kapag may bibilhin ka, gumamit ka ng cash instead of credit card. Ang strategy na ito ay gagawin ka mas aware kung magkano ang ginagastos mo dahil makikita mo mismo na pakonti ng pakonti ang pera mo. Isang paraan para talaga makaipon ka ng pera ay bigyan mo ng pangalan ang savings account mo. Napaka-importante ng technique na ito. Bigyan mo ng pangalan ng savings account mo kahit nag-iipon ka para mag-invest o para pang college ng anak mo. Sa paraan na ito ay mas magiging mahirap sa iyo na bawasan ng savings account na yan lalo na kung nakapangalan yan sa anak mo o sa asawa mo. Siyempre, matatakot kang bawasan ng savings na yan, lalo na kung ang pangalan ng savings account mo ay kapangalan ng asawa mo. Ang isang dahilan kung bakit di ka nakakapag-ipon ay dahil wala ka kasing tiyagang gawing habit ang pagtatabi ng pera. Marami ang nangangarap na manalo sa loto o makatanggap ng yaman galing sa isang kamag-anak, ngunit ang katotohanan, ang yaman ay di nabubuo overnight. Nagsisimula ito sa pag-iipon ng pera. Ang pagtatabi ng pera ay kailangan ng determinasyon at disiplina at maraming paraan para kumita ng pera. Pero mahirap kung paano ito itatabi. Gusto mo pa ng isang tip para makaipon ng pera ngayong taon? Isang idea na pwede mong gawin ay gumawa ka ng isang dedicated na savings account. Kapag alam mo kung magkano ang perang kaya mong itabi, ipadala mo ito sa isang account na di mo nakikita araw-araw. Kapag gumawa ka kasi ng ibang savings account, ay maiiwasan mo matukso na magalaw ang iyong savings. Tandaan na kapag di mo ito nakikita, ay di mo ito maaalala. You can't spend what you don't see. Maraming nagtatanong sa akin kung paano magsimula mag-ipon ng pera. Ang isa sa pinaka-effective na paraan para magsimula sa pag-iipon ng pera ay magsimula ka sa piso. Yes, sa piso. Piso na kada may ibibigay sa'yo o may isusukli sa'yo ay itatabi mo. Bakit ko nasabi ito? Kasi ang unang bagay na dapat mong i-develop ay yung habit of saving money. At bakit mo naman kailangan na magsimula sa piso? Kasi napakadali lang ipunin ito. Di siya kabigatan tulad ng pag-iipon ng 20 or 50 or 100 pesos araw-araw, lalo na sa ibang kabayan natin na di naman kalakihan ang kinikita sa pang-araw-araw. Marami kasi ako nakakausap at nadi-discourage sila kasi akala nila kapag mag-iipon ka ng pera ay dapat magsimula ka kaagad sa malaking amount. Pero sabi ko nga, yung habit muna of saving money ang dapat yung i-develop and believe me, nakaka-addict ito once na nagsimula ka na at mag-iipon ka na lang na mag-iipon hanggang sa di mo namamalayan na palaki na palaki ang halaga na iipon mo. Kung madalas ka nagsisigarilyo at ang per stick ay nagkakahalaga ng 10 pesos at sabihin na natin na umuubos ka ng 10 sticks ng sigarilyo araw-araw, so gumagastos ka ng 100 pesos per day, 3,000 pesos per month at 36,000 pesos per year. Pera na dapat inipon mo na lang, naging abo pa. Huwag kang magpakontrol sa ibang tao. Wala naman masamang makinig sa opinyon ng iba pero di naman dapat na palaging sundin ang mga ito. May sarili kang buhay at pag-iisip at ikaw mismo ang mas nakakakilala sa sarili mo. Kaya bakit hahayaan mo ang ibang tao ang magdesisyon para sa'yo? Pwede kang makinig sa mga opinyon at advice ng ibang tao para makakuha ng idea kung paano gagawin o dedesisyonan ang mga bagay-bagay sa buhay mo pero di para ipakontrol sa iba ang buhay mo. Isang dahilan kung bakit maraming Pinoy ang hirap makapag-ipon ng pera dahil sa pagiging breadwinner nila sa pamilya. Ito na siguro ang dinadanas ng karamihan. Napakahirap kasing maging breadwinner. Maraming Pinoy ngayon ang tumatayong breadwinner sa kanilang pamilya, nandyan yung sila yung kakargo ng mga gastusin sa bahay at magpapaaral sa kanilang mga kapatid, kaya tuloy ay di sila nakakapag-ipon. Walang masamang tumulong sa pamilya at sa mga kapatid, pero mas mabuting mag-usap-usap kayo para matulungan nyo ang isa't isa. Marami ang trabaho lang ng trabaho na di nila namamalayan na napapabayaan na pala nila ang personal nilang buhay, lalo na yung relasyon nila sa kanilang pamilya. Yes, lahat tayo ay kailangan magtrabaho para sa financial needs natin, pero kailangan din nating humanap ng oras para makasama natin ang ating pamilya. Tandaan mo na ang trabaho mo ay di ang buhay mo, dahil kayang-kaya kanilang palitan kapag wala ka na. Kaya kahit gaano mo kamahal ang trabaho mo, humanap ka pa rin ng paraan para makasama mo ang pamilya mo. Huwag kang magpautang ng pera kung kailangan mo rin naman. Madalas kasi tayo madala sa drama ng ibang tao. Kadalasan ay nagpapautang tayo ng pera sa mga kamag-anak o kaibigan natin kasi iniisip natin na tama yung ginagawa natin at nakakatulong tayo sa kanila. Pero kadalasan ay mali ito, lalo na kung ang perang ipinautang mo ay kailangan mo rin naman. Kaya bago ka magpautang,
ay isipin mo muna kung paano kung di ka nila bayaran, gaano katagal ang kailangan mo para kitain mo uli ang perang ipinautang mo. Huwag kang gumastos para makalimot lang sa problema. Lahat tayo ay nakakaranas ng good and bad days. At karamihan ng mga tao, para makalimot sa pinagdadaan ng problema, ay gumagamit ng tinatawag na retail therapy. Ito ay ang paraan na gagastos ka para maka-experience ng panandaliang aliw o comfort sa buhay. Nandyan yung bibili ka ng mga bagay, pagkain o magiinom. Ito ay panandalian lamang. And the moment na mawala na yung pagkagalak mo, ay babalik uli yung negative emotions mo na nararamdaman mo nung una at madadagdagan pa ito kasi naubos na yung pera mo. Paano ka makakapagtabi ng pera kung mas malaki pa ang gastusin mo kaysa sa kinikita mo? Alam mo ba na karamihan ng mga Filipino ngayon ay nabubuhay lang sa pang-araw-araw na kita nila? Well, okay lang naman na bumili ng mga bagay na kailangan mo tulad ng bagong sapatos, damit at kung ano-ano pa, pero kung uutangin mo lang ito gamit ang credit card mo, ay pwede kang magkaroon ng mental at physical stress dahil na rin sa kailangan mo magtrabaho para bayaran ng mga utang na ito. Aanhin mo ang bagong lakos na t-shirt mo kung wala ka naman makain kinabukasan. Walang mangyayari sa buhay mo kung wala kang ginagawa, kaya itigil na ang pagiging tamad at humanap ng paraan kung paano mapapabuti ang buhay mo. Lahat ng plano, pangarap at ambisyon mo sa buhay ay walang patutunguhan kundi mo ito sasabayan ng action. Huwag mong hayaan na ang pangarap mo ay maging hanggang pangarap na lang talaga. Take action at simulan mo ito agad. Umiwas sa bisyo. Walang maidudulot na maganda ang pagkakaroon ng bisyo. Ang pag-inom, pagsugal o pagsisigarilyo ay ang mga pwedeng dahilan para maubos lang ang pera mo. Sa halip na gastusin mo ang pera mo sa mga bisyong ito, ay gamitin mo na lang ang pera mo para ipunin at magkaroon ng emergency fund. Lahat tayo ay may 24 hours every day. At pwede mong gamitin ito para umunlad ang iyong buhay at mapabuti ito. Tandaan mo na ang iyong mga aksyon ngayon ay maaari magresulta sa isang bagay na negatibo o positibong pangyayari sa iyong future. Ikaw ang may full control kung saan mo gustong ituon ang iyong oras. Mas nanaisin mo bang magreklamo na lang ng magreklamo sa mga problemang hinaharap mo o mas gugustuhin mo mag-isip ng paraan para masolusyonan ang mga problemang ito? Karamihan ng Pinoy ay nagiging desperado at nadadala sa pagyaman ng mabilis. Sino ba naman kasi ang may ayaw nun? Yun nga lang, kung talagang yumayaman yung mga nagpo-promote nitong ganitong scheme, di sana ay ginawa nila ito nang hindi sinasabi sa iyo. Ang masama pa ay marami ang umuutang ng pera para lang makapagbayad sa membership ng mga schemes na ito, kaya naman ang kawawang Pinoy ay na-scam na nalubog pa sa utang. Kahit gaano pa kahirap ang trabaho mo, ay tuloy mo lang ito. Kasi sa panahon ngayon na maraming walang trabaho, importante na may trabaho ka para kahit papano ay may kinikita ka. Kasi once na nainggit ka o sinubukan mo makisabay sa ibang tao, dahil na rin sa liit ng sweldo mo ay mapipilitan kang umutang. At once na umutang ka ay ibabaon ka nito ng ibabaon until hindi mo na ito kayang bayaran. Hindi mo kailangan ng opinyon o sasabihin ng ibang tao kasi ang dapat dito ay mag-focus ka kung paano mo mapapataas ang income mo. May mga taong feeling biktima at palaging isinisisi ang kapalaran nila sa iba. Kasalanan ng gobyerno kung bakit wala akong trabaho. Kasalanan ng magulang ko kung bakit ako mahirap. Kasalanan ng teacher ko kasi ibinagsak niya yung grade ko kaya di ako nakatapos ng pag-aaral. Puro na lang sila sisi sa iba pero di nila nakikita yung pagkakamali nila sa sarili nila. Walang magagawa ang pagrereklamo. Marami ang taong ginagawa opportunity ang krisis sa buhay nila kaya ano ang pumipigil sa'yo? Handa ka na ba mag-invest? Narito ang ilang bagay na dapat mong itanong sa sarili mo bago mo i-invest ang pera mo. Una, may emergency fund ka na ba? Importante na may emergency fund ka bago ka mag-invest para kung sakaling kapusin ka ng pera ay di mo magalaw yung perang naka-invest. Pangalawa, may goals ka ba? Paano mo malalaman kung saan pupunta at gaano katagal ang kailangan mo kung wala ka namang goal? Tandaan na ang pag-i-invest ay kailangan ng oras. Ang pangatlo, ano ang iyong risk tolerance? Dapat alam mo kung hanggang saan ka lang pwedeng mag-risk. Sa pamamagitan nito ay malalaman mo kung anong uri ng investment ang bagay sa iyo. Lahat naman tayo ay gusto ng tahimik at worry-free na retirement. Ang pagplano ng retirement ay pwedeng simulan as soon na makatanggap ka ng unang sweldo mo. Mas okay ito kaysa pagplanuhan mo ang retirement mo kapag nasa 40, 50 o 60 years old ka na. Kapag nagsimula ka mag-ipon para sa retirement mo habang bata ka pa, ay makakapag-take advantage ka sa compound effect ng mga investments mo. And who knows, magiging sagana ang iyong retirement age nang hindi na mga problema tungkol sa pera. Di mo naman kailangan palagi makisabay sa trip ng mga kaibigan mo.
Huwag mong pilitin ang sarili mong mag-bar hopping at makipag-inuman hanggang umaga just to win friends and influence people. Need mong maging realistic sa income mo. Okay lang na sumali sa mga kasiyahan kasi part yan ng buhay, pero wag naman to the point na uubusin mo ang budget mo. Ang daming mga nagkalat sa Instagram at TikTok na mga post ng akala mo na successful at mayayaman na tao ay di mo maiiwasan na ma-compare ang sarili mo sa iba. Well, di naman tamang rason yung insecurity mo ang maging reason para maghirap ka o malubog ka sa utang, pero wag mong sirain yung budget mo para lang makasabay ka sa lifestyle ng iba dahil lang nakita mo sila nagpo-post ng bagong gamit sa social media. Tandaan mo na di lahat na nakikita mo sa social media ay totoo at karamihan ay ginagawa lang ito para lang maipakita na angat sila sa buhay kahit lubog sila sa utang. Kapag may pera ka natanggap at wala kang plano, ay malamang magagastos mo lang ang pera mo sa maling paraan. Kung wala kang budget at money goal, ay di malayo ang mararating mo. Dapat alam mo kung saan mo dapat gastusin ang pera mo para di ito masayang o mapunta lang sa walang kwentang bagay. Ang plano mo dapat ay kasama sa savings mo at kung paano mo i-invest ang pera mo para kumita ng interes. Tandaan mo na ang paggastos ng higit pa sa kinikita mo ay ang simula ng financial problems mo. Kadalasan, iniisip natin na tayo ang dahilan ng mga problema natin tungkol sa pera, kahit may mga bagay naman na wala sa ating kontrol, tulad na lang ng pagkakaroon ng sakit na pwedeng magbigay sa iyo ng mahal na medical bills, mga repair sa bahay o bigla ang pagkawala ng trabaho. Pero sa halip na mag-alala ka sa mga bagay na wala sa iyong kontrol, iwasan ang pagsisi sa sarili and instead, hanapin mo ang reason kung bakit nasa ganito kang sitwasyon at baguhin mo ito. Di ka kasi naniniwala sa sarili mo. Ito yung number 1 lesson na natutunan ko sa librong Secret of the Millionaire Mind. Kung lagi mo kasing iniisip na di ka nga yayaman, then for sure di ka nga yayaman. The more na iniisip mo na wala kang pag-asa sa buhay, ay the more na sarado ang isip mo sa mga oportunidad para yumaman. Tatamarin ka na at tatanggapin mo na lang yung katotohanan na hanggang ganyan na lang ang buhay mo. Ano ang mas madaling pakinggan? Ang pag-iipon ng 1,000 pesos per month o ang pagtatabi ng 33 pesos per day? Malamang sasabihin nyo ay ang pagtatabi ng 33 pesos per day. Kung di mo alam kasi kung paano ka makakaipon ng pera, then bakit di mo muna simulan sa maliit na halaga? At saka mo dagdagan ang iniipon mo para sa gayon ay makadevelop ka ng habit ng pag-iipon ng pera. Kung kumikita ka sa pamamagitan ng pagpalit ng oras mo para sa pera, ay dapat tanungin mo ang sarili mo tuwing may gusto kang bilhin kung sulit ba ang oras sa ginugol mo sa trabaho para sa bagay na ito. For example, kung gusto mong bumili ng bagong cellphone pero buo pa naman ang luma, sulit ba ang oras na ginugol mo sa trabaho para makabili lamang ng cellphone kung nagagamit mo pa naman ang luma? Kung sa tingin mo ay hindi, then itabi mo na lang ang pera mo para sa mas makabuluhang bagay. Ano ang isang bagay na pwede mong gawin upang lumaki ang iyong kita? Kaya mo bang mag-overtime sa trabaho? Kumuha ng part-time job o kaya naman magsimula ng isang maliit na business? Halos lahat ng tao ay gusto mag-invest, ngunit di nila alam kasi kulang daw ang pera nila. So paano ka nga ba magkakaroon ng ekstrang pera? Well, hindi ko rin alam pero maraming paraan. Huwag mong hayaan na ang kakulangan ng pera ang pumigil sa iyong money goals. Napag-isipan mo ba kung magkano ang kailangan mo para sa retirement? Kung nasa 20s, 30s o 40s ka pa lang, siguro ay iisipin mo na malayo pa ang iyong retirement age kaya hindi mo ito pinaghahandaan. Ngunit pag-isipan mo kung ano ang gagawin mo sa retirement age mo. Ano magiging hobbies mo? Siguro ay magta-travel ka? Maglalaro kasama ng iyong mga apo? Kapag alam mo na ang sagot sa tanong na ito, ay makakatulong ito para maplano ng tama ang iyong finances sa taon na di mo na kaya magtrabaho. Karamihan ng binibili ng mga tao ngayon ay kadalasang wants at hindi needs. At malaki ang epekto nito lalo na kung maliit lang ang kinikita mo. Importante ang pag-iipon ng pera kaya dapat na naiintindihan mo ang pagkakaiba ng dalawang ito. Needs ay yung mga kailangan mo para mabuhay tulad ng bahay, pagkain, damit, bills na dapat mong bayaran buwan-buwan at lahat ng di kabilang dito ay wants lamang katulad ng pagbili ng bagong Jordan shoes o ng bagong cellphone. Kaya kung maliit lang ang kinikita mo, focus ka muna sa pagbili ng mga needs mo para makapag-ipon ka ng pera. Bago ka bumili ng isang mamahaling bagay, bigyan mo muna ang sarili mo ng ilang araw bago bilhin ito. Pwede kang matulog muna o magmuni-muni. Ang ganitong paraan kasi ay nakakatulong para makapag-decide tayo after ma-relax ang isip natin at malaman kung para saan talaga ang bibilhin mo at kung kailangan mo talaga ang bagay na yon. Malay mo, pagising mo ay ma-realize mo na di mo pala talaga kailangan ang bagay na yon. Kapag umutang ka,
Bayaran mo ang mga taong pinagkakautangan mo. Isipin mo na lahat tayo ay may mga bayarin at pangangailangan. Di mo lang alam na ang perang ipinautang sa'yo ay nakalaan sa kanyang mga bayarin, ngunit mas pinili niyang ipautang sa'yo dahil iniisip niya na mas kailangan mo. Kaya igalang mo ang pangako mo sa taong tumulong sa'yo noong panahon na ikaw ay nangangailangan. Mas maraming pera, mas malaking problema. Sa mga nagsasabi nito, kung ayaw nyo ng pera, di sana ay namuhay na lang kayo sa bundok tulad ng isang ermitanyo. Mali ang paniniwala na mas maraming pera ay mas maraming problema dahil ang katotohanan ay nakadepende ito sa paraan ng paggamit at pananaw ng isang individual tungkol sa pera. Ang pagkakaroon ng sapat na pera ay maaari maghatid sa iyo ng comfort, security at mga oportunidad sa buhay. Actually, mas malaking problema kapag wala kang pera dahil magdudulot lang ito ng stress at kakapusan ng pangangailangan sa buhay. Sa katotohanan ay marami naman ang sumusubok na mag-ipon ng pera. Yun nga lang ay wala silang disiplina. Yung tipong sa simula lang sila magaling, sila ay may mga ugaling ngingas kugon, kaya di nila na ipagpapatuloy ang pag-iipon. Ang pinakamabisang solusyon dito ay magsimula ka muna sa pinakamaliit na halaga na kaya mong ipunin. Sa pamamagitan nito ay magkakaroon ka o makakapag-develop ka ng habit ng pag-iipon at saka mo ito unti-unting dagdagan hanggang sa di mo namamalayan na lumalaki na pala ang ipon mo. Ang pagiging mayaman at pananatiling mayaman ay dalawang money skill na dapat mo malaman. Ayaw mong maniwala? Tingnan mo yung mga dating atleta at mga artista na naghihirap ngayon. Ang reason dito ay lifestyle inflation. Nangyayari ito kapag lumalaki ang gastos mo kasabay ng paglaki ng kita mo. Well, normal lang naman na itaas mo ang standard of living mo kapag kumita ka na malaki, ngunit ang yaman ay nabubuo kung magkano ang kaya mong itabi at invest. Kaya habang tumataas ang kita mo, limitahan mo pa rin ang gastos mo. Ang pag-manage ng iyong finances ay isang panghabang buhay na gawain. Kabilang dito ang budgeting, planning, saving at investing. At ang mga gawain na ito, nakadalasang nakakapagod gawin, kaya importante na magpahinga muna at mag-enjoy upang makaiwas sa burnout. Life is short at ang pag-enjoy sa mga bagay na bunga ng iyong hard work tulad ng pag-travel, pagkain sa labas o pagbili ng mga bagay na gusto mo ay isang paraan na matikman mo ang bunga ng iyong pagiging disiplinado pagdating sa pera. Tandaan mo na ang pagtatrabaho sa iba ay di naman masama tulad ng mga sinasabi ng mga influencer na gusto lang pasalihin ka sa mga business nila o magbenta ng mga produkto. Dito ka kasi kumukuha ng pambayad ng mga bills mo, pambili ng mga needs mo like pagkain at damit o yung mga pangangailangan mo kapag nagkasakit ka. Ngunit para sa akin, ang pagkakaroon lamang ng trabaho ang pinakamatagal na paraan para maging financially free. Kahit nasabihin natin na ito ang safest choice, ang mga successful na tao ay naiintindihan nila na ang pagkakaroon ng multiple sources of income ang the best na paraan para maging financially free. Dapat magkaroon ka ng backup plan. Huwag maging sobrang umasa sa iisang source of income lamang. Mag-isip ng mga alternatibong pagkukunan ng kita o magplano para sa mga posibleng hindi magandang pangyayari tulad ng pagkawala ng trabaho. Ang pagkakaroon ng backup plan ay magbibigay sa iyo ng peace of mind at seguridad sa oras ng mga krisis. Bago magpautang, alamin muna ang kakayahan ng kaibigan mo o kamag-anak na magbayad ng utang. Tingnan ang kanilang kasulukuyang financial situation at kung may mga utang pa silang di nababayaran. Dapat din malaman mo kung paano nila ito mababayaran para sa gayon ay kampante ka na ang pinautang mo ay may kakayahan pala silang magbayad. Marami ang Pinoy na nagtsatsaga sa trabaho na di naman talaga nila gusto o di sila masaya dahil na rin sa hirap ng paghahanap ng trabaho ngayon. Kung ganito ang sitwasyon mo, then bakit hindi mo i-ready ang sarili mo para makahanap pa ng mas magandang trabaho? Upgrade mo ang skill set mo at knowledge para naman sa ganun ay makahanap ka ng trabaho na gusto mo at may mataas na sweldo. Ang pagtatabi ng pera ay isang magandang paraan upang makabuo ng yaman. Pero ang pag-iipon lamang ng pera ay di sapat kung ang goal mo ay maging financially secured habang panahon. Dito pumapasok ang investing. At mas maaga kang mag-invest ng iyong pera, the more na ang investment mo ay makakapag-take advantage ng compound interest. Although mas okay kung may malaking amount ka na ng pera para makapag-invest, pero pwede ka naman magsimula sa maliit na halaga. Kaya kapag nag-ipon ka lang ng pera, ay may fixed wealth ka. Ngunit kapag ininvest mo ito, binibigyan mo ng pagkakataon ng pera mo na lumago over time. Ano nga ba ang pagkakaiba ng rich at wealth? Kapag sinabing rich, ito ang current income mo. For example, kung kaya mo mag-drive ng mamahaling sasakyan, then ibig sabihin ay rich ka dahil kailangan na malaking sweldo para ma-approve ang car loan mo at ma-afford mo ang monthly payment. Ang wealth naman ay nakatago.
income na nakatabi at di ginagastos. Ang value ng pera mo ay nakakapagbigay sa'yo ng options, flexibility at growth. Yung tipong kaya mong mamuhay ng simple kahit alam mo na kayang-kaya mong bilhin ang lahat ng bagay na gusto mo. Marami nagtatanong sa akin kung anong magandang investment ngayon. Ngunit para sa akin, ang pag-iinvest sa sarili ang pinaka-importante dahil na rin lahat tayo ay may iba't ibang pananaw sa pera at financial situation. Ang pag-iinvest sa sarili ay magbibigay sa atin ng long-term na benepisyo at magiging pundasyon sa mga susunod nating investment decisions. Bagamat mahalaga rin mag-explore ng iba't ibang investment opportunities, ang pag-iinvest sa sariling kaalaman ay ang unang hakbang na dapat mong gawin para malaman mo mismo kung anong uri ng investment ang bagay sa iyo. Sa pamamagitan nito ay mas magiging handa tayo at magiging matibay ang pagharap natin sa mga investment challenge sa hinaharap. Maraming nagtatanong sa akin kung anong magandang negosyo ngayon, pero isa lang ang lagi nasa isip ko. Ito ang konsepto ng tinatawag na kaliwaan. Ito ay isang sistema kung saan ang mga kliyente o mamimili ay kukuha ng kanilang binili at babayaran kagad. Kaya dapat ay mag-isip ka ng negosyo kung saan may produkto ka o serbisyo na babayaran ka kagad na hindi na maghihintay ng ilang linggo o ilang buwan bago mabayaran. Sa pamamagitan ng konsepto ng kaliwaan, ang proseso ng pagbili o pagbenta ay nagiging mas simple at mas mabilis at nakikita mo kagad yung realized income mo. Walang mahabang paghihintay ng billing o pag-aantay sa approval o payment. Ito ay nagbibigay ng comfort sa mga negosyante na hawak na nila ang pera o ang kita nila. Ang kaliwaan ay mahusay na aplikasyon sa mga small businesses tulad ng tindahan, online shops o mga kainan. Ito ay nagbibigay ng daan sa mas maayos na cash flow management dahil makikita mo agad ang income ng iyong business at mababudget mo ito ng tama. Napakadaling mahulog sa trap ng pag-compare ng buhay mo sa buhay ng iba. Yun nga lang, kapag madalas mo itong ginagawa, ay pwede makaapekto ito sa financial health mo. Kadalasan ay nagre-result ito sa labis na paggastos, gabundok na utang at financial stress. Tandaan mo na kahit gaano kaganda ang buhay ng iba na nakikita mo sa social media, di mo naiintindihan ang tunay na sitwasyon nila. Kung alam mo lang ang tunay na sitwasyon nila, ay malamang magpapasalamat ka pa sa sitwasyon na kinalalagyan mo ngayon. Imagine mo na mag-road trip kayo ng pamilya mo. Nakaredy na ang sasakyan, full tank na ang gas, at nakaredy na ang music playlist mo. Umalis kayo kaso wala kayong dalang ekstrang gulong. Tulad din ito kung wala kang emergency savings. Sure, wish mo na di mo kakailanganin ito, pero for sure pagsisisihan mo kapag nangailangan ka. Kung wala kang emergency fund, mapipilitan ka magsangla o magbenta ng mga bagay para lang masolusyonan ang pangangailangan mo. O masama pa, uutang ka na may malaking interes. Kaya para makaiwas sa utang, be sure na magtabi ng portion ng kita mo at ilagay mo ito sa hiwalay na bank account. Sa dami-dami ng paraan para makaipon ng mabilis, isang bagay lang talaga ang effective na paraan. Ito ay dagdagan ang iyong kita. Kung may trabaho ka, humanap ka ng part-time job o side hustle. Para kung magkano man ang kinita mo sa mga yon, ay yun na rin mismo ang magiging ipon mo. Isipin mo, paano ka makakapag-ipon kung sakto lang ang kinikita mo? Anong gastos pa ang kaya mong ibawas kung kahit pambili ng bigas ay wala ka? Yung mga invisible na 20 o 50 na technique, talagang invisible yan kung wala ka talaga natitira sa sweldo mo. Kaya ang the best way, humanap ka ng ibang paraan para kumita ng extra at yun ang ipunin mo. Lahat tayo ay may iba't ibang paniniwala tungkol sa pera, and according sa librong Secrets of the Millionaire Mind, ang dahilan kung bakit ang ibang tao ay hirap maka-attract ng pera dahil iniisip nila na ang pera ay limited lang. At yung perang kinikita nila ay pera na para sa ibang tao, kaya pakiramdam nila ay guilty sila sa paghihirap ng iba. Ngunit ang ibang taong may abundance mindset ay nakikita nila na posible silang kumita ng malaki depende sa value na napoprovide nila. For example na lang nito ay si Sir Tony. Maraming bata ang pinasaya niya sa pamamagitan ni Jollibee. At since yung mga bata dati na ngayon ay nasa iba't ibang bansa na, kahit saang bansa siya magbukas ng store ay for sure na dadayuhin siya ng mga dating bata na ngayon ay nasa abroad na at may mga anak na rin. Kaya mas lumalaki pa ang bilang ng customers niya dahil na rin sa value na na-provide niya sa old and new generation. Ang pag-prioritize sa iyong short-term na kasiyahan over long-term goals ay tinatawag na instant gratification at pwede itong magresulta sa impulsive spending at pagkaubos ng iyong ipon. Ang pag-practice ng delayed gratification ay nagbibigay sa iyo ng kakayahan na i-prioritize ang iyong mga long-term financial goals at magdesisyon batay sa iyong mga financial goals. Paano ba ito gagawin? Magkaroon ka ng malinaw na goal sa mga bagay na gusto mong ma-accomplish at maging emotionally invested ka sa mga goals na yun.
Kasi kapag na-express natin kung ano mahalaga sa atin, mas madali nating i-invest ang buong oras natin para matupad ang mga ito. Iwasan mo ang mga bagay na ito. Huwag kang magpautang dahil magmumukha ka lang namamalimos sa sarili mong pera. Huwag ka masyado mabait, magmumukha ka lang mahina at aabusuhin ka ng mga tao. Huwag kang magsuot ng mga branded na damit o luxury items kung wala namang laman ang bulsa mo. Huwag mong ikumpara ang sarili mo sa iba dahil never kang magiging masaya. At huwag mong isipin na special ka dahil sa totoo ay di naman talaga. Tingnan nyo ang example na ito. Isipin nyo na lang na yung tubig na dumadaloy mula sa gripo ay ang income mo at yung balde naman ay ang bulsa mo. Kahit na gaano kalakas ang daloy ng tubig mula sa gripo papunta sa balde, kung butas naman nito ay di ka pa rin makakaipon ng tubig. Ganon din ang ipon mo. Kahit gaano kalakas ang kita mo, kung butas naman ng bulsa mo, ay wala ka ring maiipon. Ang tanging solusyon ay tapalan ng mga butas na ito o bawasan ng iyong mga gastusin para makaipon ka ng sapat para sa iyong kinabukasan.